Barangay San Guillermo, Teresa, Rizal. Okay, in terms of HOA, yung Homeowners Association nito, isa lang po yan. Isa lang po ang magiging Homeowners Association ng subdivision. Okay, hindi lang namin pinag-combine kasi nga dalawang municipality yung nakakasama. Alright, so for the project code, sa lahat ng reservation, ang gagamitin po natin, RPS 3B, kung doon sa bandang San Guillermo, RPS 3A kung doon po sa barangay Prinza Teresa Rizal. So huwag tayong malilito during reservation ng 3A, 3B. Anyway, nasa price list naman po. Okay, this is the key map of our Rizal project. We have the RPS 1, RPS 2, and yung RPS 3A and 3B. Kung kayo po ay dadaan sa phase 1, from Sumulong Road, yung J. Sumulong Road, papunta po ng entrance ng RPS 3A, so that's 300 meters lamang po. Kung sa phase 2 kayo dadaan, nasa 500 meters po yun, papasok. So, dalawang pwedeng daan. So, yung mga malalapit or from Manila, phase 1 na po sila malapit. Yung mga Tanay, phase 2 po sila malapit. So, papasok ng project. So, dalawang access. Dadaan po tayo sa phase 1 and phase 2. Okay, so how to get there? Okay, so pinakasimple na lang, yung galing pong Cubao. So, kung ang buyer galing Cubao, pwede po silang sumakay ng LRT2 sa Cubao Araneta Center Station. So, pamasahin dyan kung mag-jeep lahat malapit lang sa Cubao, minimum fare 13 pesos. So, sasakay sila ng LRT2, doon na po yan mismo, sila bababa sa Antipolo Station. Yan na po yung pinaka-last station ng LRT2, eastbound. Eastern end. So, 25 pesos lang naman po yung pamasahe dyan. So, from Antipolo Station, babaan sila. At doon po, sa may part na ng SM Masinag, may mga terminal doon ng mga e-trike. So, yan po yung mga pwedeng sakyan papunta po doon sa Antipolo Church or doon sa Robinson's Place, Antipolo. So, 40 pesos ang pamasahe. So, from Robinson's Place, Antipolo, pwede na po silang mag-jeep going Tanay, yung mga biyaheng Tanay area, Rizal. So, 20 pesos yun. So, baba lang sila sa RPS or Ridge Point Phase 1. From entrance gate, pwede na po lakarin or kung magta-tricycle kasi 30 pesos din po yun. So, since malapit lang naman, 300 meters away, pwede na ang lakad. Okay? So, ayan, from Araneta to Ridge Point. So, mga 1 hour and 3 minutes din po ang travel time. So, yan po kung via commute. Kung may private vehicle naman, so from Cubao ulit to Ridge Point, so mabilis lang din naman, Aurora Boulevard, dadaan ang Katipunan yan, tatawid po ng Marikina River, dire-diretso na po yan, Marcos Highway po ang daan, so dadaan po yan sa Marikina, Antipolo, tapos madadaanan na po dyan si Robinson's Metro East, Santa Lucia. So, makikita nyo doon, may sign naman yan going to Antipolo. Pagdating sa Masinag Junction, mag-merge na po yan going to Sumulong. So, from Sumulong, so may mga dire-diretso lang naman yan, Sumulong Highway hanggang marating nyo na po yung Antipolo Public Market at saka yung Robinson's Place. Again, dire-diretso going to Antipolo. From doon po sa sinasabing circumferential or yung rotunda, ang tawag po dyan ay si, ito, sino ba po yung? Ito, si Licos Park, rotunda. So from Licos Park, rotunda, ang daan po yan, so exit ng E. Rodriguez Avenue. So, dire-diretso lang ulit yan hanggang marating yung Teresa Public Market. So, dire-diretso lang ulit yan hanggang marating nyo na po yung project. Para hindi mahirapan, na-waste naman po siya. So, nakukuha naman siya 2 ways. Alright? So, ang travel period, travel time, so 1 hour din po, 2 minutes. Okay, so marami na pong, actually, ang Rizal, marami na rin mga commercial area, dahil nga malapit dito sa Metro Manila, wala kayong magiging problema when it comes to market.
Kasi ang market nyo talaga dito Manila area. Okay? So, in terms of proximity, malapit na po dyan ang public market, may mga malls na rin dyan, supermarkets, na malalapit, mga one ride away. Also, yung mga schools, so hindi ko na isa-isahin, ang pinakamalapit dyan is the Teresa National High School. So, kung mga college naman, ang sikat dyan si Our Lady of Fatima sa may Sumulong. So pagdating naman sa hospital, so meron din po, so hindi kayo mahihirapan in terms of hospitals and other landmarks. So ang Rizal din, kilala din yan doon sa mga, saan ba kilala ang Rizal? Ilulugang Takta. Diba? Ayan. Ano pa? Yung mga pasyalan dyan. Regina. Okay. Yung pong Asoy. Oh, may mga bilihan na po dyan ng Asoy, ng, ano yung malamig? Suman. Oh, so yun po, doon sikat ang Antipolo. Okay, project details. So ang RPS 3A3B, meron siyang 66,245 square meter. That's around 6.6 hectares. Pero ang ating ibibenta dyan ay 39,000 lang square meters or 3.9 hectares. So meron itong 808 units at meron itong 16 blocks. Okay, so konti lang, less than 100, sabi ko nga, una-unahan. Right? Selling batches. So ang RPS 3A3B meron pong 10 selling batches na mag-uumpisa sa may Morong side. Yan yung selling batch 1. Selling batch 2, so may 97 units. Ang batch 1 may 84 units. Ang batch 3 may 77 units. Batch 4 is 78 units. Batch 5, 84 units. Batch 6, 73 units. Batch 7, 90 units. Batch 8, 89 units. Batch 9, 85 units. And finally, batch 10, 51 units. Total of 808 units. So yan po ang composition ng RPS 3A3B. Okay, ang road networks. Okay, ang main road, 10 meters wide. So ang mga secondary road, meron po itong 9 meters na road width. At ang kagandahan po dito, 8 meters wide na po ang road. Unlike sa phase 1 and phase 2 na 6.5 lang po. So, yun. So, may mga area din po yung sa mga gilid, konti lang naman yan, 7 meters wide. So, basically, 8 meter road na po ang lapad ng kalsada sa RTS 380. Okay? So, for the house specification, so nabanggit ko na during site orientation natin, sabi ko, same lang ang bahay. Ano lang ang pinagkaiba? Color. So, kung sa south area, meron kaming brown color. Sa north area or North Luzon, yellow na po ang aming color. So, yellow na. So, this is townhouse, 46.6. So, PH46, ang minimum lot area, ganun pa rin, 40 square meters pa rin naman siya. Yes? Okay. Okay, for the floor plan. So, ganun pa rin naman for the ground floor, may living area, dining, kitchen, 1 toilet and bath and service area. And for the second floor, provision for 3 bedrooms pa rin naman po yan. Okay? Okay, for the turnover unit, sa exterior specs, ang roof spandex, repainted. So windows, steel casement with built-in grills. Sa exterior wall, plain cement plaster, semi-gloss elastomeric paint. So yan yung exterior house specification niya. Again, for the interior naman, ground floor. So plain cement plaster ang wall, plain cement finish ang floor. So, same with RTS lang. Kaya kung nagbenta na kayo, hindi rin kayo may hirapan kasi same turnover lang naman ito. So, for the second floor, ito rin pala isang kaibahan kasi reinforced, ano na siya, concrete on steel deck. Kasi yung kung RPS 1 and 2, T-joist, yung ganun lang, di ba? T-joist. Ito po ngayon, steel deck na rin ito. Okay, steel deck na deliver na natin for RPS 380.
Okay, same lang ang doors. So, main door still. Pero yung service door, from flush door, 5 cent na po. Hindi na po siya flush door na yung, tawag mo? Hindi po, yung normal na pang-ceiling, ano yun? Yung plywood. But ano na po, 5 cent. Okay, hard flex. Okay. So, for the toilet and bath, so PVC. Okay, so kitchen counter, plain cement finish, countertop with stainless sink and faucet. And also for the toilet and bath, may ceiling po yan, hard flex, may wall hang, lavatory, and shower head. So, ceramic tile finish na rin ang wall and floor niyan. Okay? So, yan, halos pintura na lang po ang kailangan after ng wall tiles. Okay, for the stairs, steel stairs and handrails pa rin naman po. Okay, for the second floor, so, pareho lang. So, plain cement finish ang wall, plain cement finish din po ang floors. Okay, complete pa rin po, may ceiling, at apart from the ceiling, provided pa rin po ito ng insulation. So, meron pa rin yan. So, and of course, yung metal stand, andyan pa rin yan for future partitioning. Okay? So, dito, conventional CHB pa rin po. So, hollow block system pa rin ang pag-construct ng mga basket. So, sample dress up lang po ito sa living, kitchen and dining, toilet and bath. So, yung 3 bedrooms, we have the master's bedroom, bedroom 1, bedroom 2, and bedroom 3. So, kasya naman. Subdivision amenities, ano-ano ba ang meron sa subdivision sa RPS 3A? So, we have the entrance gate guardhouse, so located dyan sa unahan. Meron din po yan clubhouse and basketball court na nasa unahan din po nakalocate ng subdivision. Pagpasok nyo ng gate, ato na po yung clubhouse and basketball court. So, dyan din po itatayo sa harap yung model units. And then, centralized water system pa rin, Meralco power supply. Dito po, nakalagay yung elevated water tank sa dulo, sa may Porong side, batch 1. So, concrete roads and alleys, underground drainage system. Siyempre, close pa rin with perimeter fence. So, yan yung mga subdivision amenities. So, for the price, so magkano na kaya ang inabot ngayon ng price sa Rizal area? So, sana kayanin pa rin ang mga buyers po. So, meron tayong financing option, pwede yan through pag-ibig. So, in-house, through Westbrook Finance Corporation yan. We have deferred payment and spot cash payment. Okay? So, for the inner unit, selling batch 1, pag-ibig. So, yan na po. 40 square meter, 46.6. So, 8 meter road na po yan. Selling price is 1,489,000. Ang estimated loan amount net is 1,265,000. Gross equity 135,089. Reservation fee same pa rin, 7,500. Then din ang reservation fee sa phase 1 and phase 2. So net equity 127,589. Payable in 18 months to pay. Kasi gusto na po namin na i-improve yung commitment namin sa occupancy. So, sana pati mga permits makasunod. Kasi in fact, ang housing namin ngayon, na-deliver naman. Kung ma-delay man, nakahabol, ba't minsan nagkaka-problem lang tayo sa mga documentation, sa mga permits. Pero like say, for example, Ladera and Alto Verde, almost may bahay na po dyan. Anyway, so ngayon po, i-improve pa namin yung occupancy commitment, kaya 18 months to pay na lang po ang maximum. Balik na tayo sa 18 months maximum equity. Okay? So monthly amortization, first 3 years of 30 years to pay, 7,891. So dito po ang required income, 22,600. Pwede po ang co-borrower. So 1.4, 7,088 po lang ang monthly. Okay? 18 months to pay, so mas earlier ang occupancy na natin. Okay, how about yung
in-house financing. So, ang in-house financing, so same lang, 40 square meter, 46. So, meron pa rin tayong financing discount ng 40,000. So, ang discounted selling price is 1,360. Loanable balance, 1,088,071. So, ang gross, yung 272,000. Reservation fee, 7,000. Net equity, 264,500. So, ang monthly equity payable in 18 months is 14,695. So, applicable ito doon sa mga walang pag-ibig financing, may mga business, may mga OFW, so yung mga matataas ang income, so pwede po mag-in-house. So, payable, 18 months to pay pa rin ang equity. And then, payable in 15 years po, yung 12,710, sorry. So, payable in 15 years at 11.5% interest per annum. So, same pa rin. So, sorry, correction po yung sa baba. Okay, so yan po, ang required income natin, almost 30, nasa 30,000 na po yan, 31,800. Okay, so that's for the inner unit. How about yung end unit? End unit yan, 60 ang lote, ang monthly equity, 21,000, bakit mataas? Kasi wala pa naman po tayong approved na appraisal, gumagamit lang kami yung parang pinaka-conservative appraisal ng pag-ibig dito. So once po lumabas ang appraisal, saka lang tayo makakapag-adjust ng equity kung magkano yung maximum na pwedeng i-loan for that property. Kaya for now, yan, baka ang mag-react kayo, medyo mataas ko talaga. So, end unit, 60 square meters, 8,890 na po, yung monthly amortization, kapag equity, 21,331. Okay? So, end unit. For the quarter lot naman, so, 1.9 na po siya, 64 square meters. So, monthly equity, 26,041, at ang monthly amort niyan ay 9,046.11. First 3 years of 30 years to pay, through pag-ibig. So, mas mababa po pag in-house financing. So, mamaya mag-distribute naman kami ng mga prices. So, baka kayanin sa in-house financing, yung equity. Alright, so, price comparison lang doon sa area. So, ito po ngayon ang price ni Borland. Yung pinakamalapit po na competitor sa Rizal, ito na po yung presyo, nasa 1.7 na po. Ang lot area 36, ang floor area 44, bare need po yan. So, 1.7. So, 10,416, payable in 24 months po sila. So, amortization 9,014. Opo. So, meron pa po dyan, may mga reopen pa sila din. 36 square meter din ito, safe lang, 44 ang floor area, bare din ang turnover. Distance to urban center naman, medyo 10.8 kilometers sila eh. So, 1.574 na po yung price nila doon. The rest of the subdivision doon, sold out na, reopen na lang kung sakali. At nag-range na rin po talaga sa 1.4 pataas ang mga pricing po doon ng property. Okay, so we think naman na competitive din naman yung pricing natin, considering na ang floor area is 46.6, 8 meter road pa po yan. So, at napakalapit lang to urban center, about 2.7 kilometers lang. Okay? So, sales and marketing guidelines. So, opening sale inventory. Okay. So, batch 1 and batch 2 po ang i-open natin ngayon. So, ang batch 1 may 69 units, ang batch 2 79 units. Less na dito yung gold units kasi. So, that's around 180. Ay, 8, 6, 148 something. Ayan. So, yan yung opening sale inventory natin. So, batch 1 and batch 2 unit tabulation, may inner na 116, may end na 10, may corner na 19, may single na 3. So, yun ang paghahati-hatian po ng mga lead brokers. Okay? So, target occupancy, so, from selling batch 1, first quarter 2026. Kasi 18 months plus 6 months pa
kasi. So, lagi kasi namin din nakakalimutan banggitin yung 6 months processing sa pag-ibig, kaya minsan ang buyer nag-expect mag-a-apply na. Yung pala, ipaprocess pa lang siya. Kaya, paki-clear lang po equity, after nyan, may 6 months processing pa kasi tayo. So, for batch 1, first quarter 2026. Kaya minsan yung 24 months natin, inaabot ko yan ng 30 months in reality. Okay? So, ang batch 2, second quarter 2026, ang target occupancy schedule po yun. So, 24 months, makakatila po ang buyer. So, allocation and reservation guidelines. So, ang distribution ng unit, ngayon po, May 28. Ang allocation period natin, May 28 to June 11. Okay, May 28 to June 11. Mag-open to all or end ng allocation or reallocation June 12. So, acceptance ng reservation sa site marketing office located sa RPS 2, Block 1, Lot 3. So, doon po ang magiging marketing office natin sa Phase 2. So, kailan ang acceptance ng reservation? June 8. So, may time pa kayo to prepare, may 1 week kayo to prepare yung mga buyers po ninyo. So, June 8, 9, 10, 11, 12. So, may 4 weeks kayo. Hindi na natin papahabain masyado yung allocation. Kasi, baka yung iba talaga nakakatapos agad, meron sila agad. Anyway, may 7 days naman kayong preparation para doon sa mga buyers ninyo. So, pwede nyo yan ipasok from June 8 to 11, yung mga ma-allocate sa inyo. Okay, distribution of unit, lahat po, order and dinner allocation system to be open, again, selling batches 1 and 2. I-open natin ngayon. So, unit allocation for selling batch 1, each broker will get 13 or 14 units po each. Ayun, so, sana naman maubos agad ito, Allocation guidelines, ayan. After po ng allocation period, which is June 11, so titignan po natin yung galaw o yung sales performance. Kung talagang maraming buyer, may mga nakaline up, i-re-allocate natin yung matira. Pero kung wala naman, normal lang, i-open to all, first come, first serve. So, depende po yun sa magiging galaw, i-announce na lang po namin sa inyo yun. Okay? So, pero dito nilagay lang muna namin unsold allotted units after the allocation period shall be collected by marketing and shall be divided among brokers who have sold all their units allocation and still have waiting buyers on their list. So, brokers with unsold units after the allocation period shall only be given 50% allocation in the next allocation of batch. Ibig sabihin nito, kapag hindi po nakaubos yung broker sa allocation nila, 50% lang po yung ibibigay sa kanila. Kasi baka malay natin, wala po talaga mga nakaline up sa kanilang buyer. Para chance po noon sa mga ready buyers po from other realty. Okay tayo doon? Okay, sige po. But again, depending on the sales performance, ito, possible pong mapago. Depending on the sales performance. So, allocation and reservation guidelines, again, acceptance po, nasa phase 2 ng marketing office, located yan sa Block 1, Lot 3. Ang broker by 4 days to reserve the allocated units beginning June 8 up to June 11. Wala pong minimum or maximum number of buyers for reservation within the day. Ipasok nyo na lahat kung gusto nyo po. Ready dyan si Laika. Ready dyan si Laika. Sige. So, okay. Marketing. We'll reallocate the unsold units after the cut-off to brokers who have successfully sold their units allocation on June 11. Yung mga changes or other transaction po sa reservation, hindi po kami nag-accept doon, kundi pumunta kayo sa main office sa Quezon City. So, i-remind din po yung mga agents na i-prepare na yung mga dapat i-prepare. Fully accomplished BIS, requirements, naka-xerox na, readable, clear, para po smooth tayo. No? So, kapag representative dahil OFW ang buyer, ano gagawin? Dapat meron na pong authorization yan kaagad.
recommendation, suggestion. Wala. Okay, kinakabahan ako sa inyo. So, queuing guidelines, meron pa rin, same approach pa rin tayo sa queuing ha. So, kung sino po yung unang pumunta, siya unang i-entertain, pero dapat po kasama ang ahente ng buyer. So, one queuing number per reservation tayo. So, ang guard po ang pag-provide ng queuing number, may registration doon. So, saka mo tatawagin. So, ang queuing number, ginagawa lang ito kapag talagang dagsa ang reservation. So, at least may naka-ready tayong policy in case dagsa, magkakaroon tayo ng queuing. So, number, mag-distribute tayo. So, dapat po, sabi dito, yung guard on duty will only provide queuing numbers to brokers or agents accompanied by the buyer with a valid ID. No buyer, no ID, no number. So wala pong kukuhaan na, maaga pa lang andun para kuhanan na ng mga number, queuing number, walang ganon. So dapat present na ang buyer. At buyer talaga siya, ID ang kailangan. Okay? So, yun ang ating ibang tutupan in case dagsa po ang buyers. Okay, yung site registration, available na po ngayon. Kapag nag-prepaid kayo, mag-register na po agad sa site registration. So, naandun po ito sa mismo RPS 3 na guard. Diba? Okay, nandun na, available na po today. Yung mag-tripping ngayon, pwede na po mag-register today doon for protection ng inyong buyer. Yung holding niyo po sa buyer. So, in case of sales switching, dahil wala naman tayong previews na ngayon pa lang effective. So, in case may mga sales switching cases, we will follow the who brings home the bacon policy in the absence of site registration record from both parties. So, who brings home the bacon tayo? Pag may mga ganitong scenario, sales switching prior to registration. So, restricted area, okay, ang RPS 1 and 2 are within the 1 kilometer radius ng RPS 3. Kaya, ang mga lead brokers not allowed to put up offices in both subdivision. Hanggang palabas po yan, nasakop ng 1 kilometer radius. Wala po hanggang mag-office po doon. No marketing activities related to selling of RPS 3 shall be conducted within the restricted area during your non-money days. Pag hindi kayo naka-schedule, wala po dapat po nagpa-flyering sa mga residente, sa mga kasi po ang in-charge doon yung money officer. So clear po tayo doon ha. Okay? So restricted area. Okay, site update. So ito po yung main road. Ano na po yan? Cemented na po yung main road. Nakikita niyo po ba to? Yung parang structure dyan na prefab, yan po yung marketing office. Kaya lang po, hindi tayo ngayon dyan mag-office gawa ng recently kasi ang init. Super. Kaya mas bawas ang init kapag doon sa phase 2 kasi may mga bahay na kasi doon eh. So kaya doon muna tayo temporarily. Kapag medyo maganda na ang panahon, pwede na po tayo mismo dito lumipat. At least nasa mismong RPS 3 na to, located. Okay? I-request natin para kay Ate Cora ang aircon. Yes, kasi nga mainit. Totoo po yan. Opo, kawawa talaga. So, pag mga ganyan, pwede naman i-request. Kapulan ni Kamala po, nag-provide naman tayo doon ng aircon. Kaya, opo. Aircon. So, ayan din po, meron na rin pong area na road, cemented na yung road. So, sa RPS, may mga naka-cement na road sa RPS. 3. Yeah, correct po. Yeah, yes, we understand po. Yung ganyan concern, lalo na yun, nakainitan talaga. So, kaya at least timing naman, yun naman ang kalaban nyo yung tagpulan na. Tagpulan na. Kaya maputik po dito. Kaya doon muna talaga tayo sa phase 2. Kasi po, maputik pa po dito. Okay, sales support.
So marketing site office again, sa block phase 2, block 1, block 3, open daily, Sundays and holidays except Wednesday, pahinga po yan site rep, 8 a.m. to 5 p.m. Kung may mga buyer kayo na late, dapat advise nyo lang agad para at least hindi po makaalis or mag-close si ano lang, advice lang. Pero huwag naman huli, ha? 7 p.m. nagtatawag pa. Wait nyo kami. Kasi Laila yan. Oh. Anyway, so, for the site reservations na, sino pa ba? Sino pa ba? Tumayo ka nga. Ayan siya yung slide na. 2 months lang. Kasi, oo, mag-miss na daw. Miss ko po. Ayan, si Miss Laila, tandaan niyo si Miss Laila, huwag niyo paiininin ang ulo niyan. Alam niyo yan, nagagalit yan. Okay, may shuttle tripping din tayo. Okay, si Edward naman. Ito si Edward. O, yan ang magiging pilot niyo, ha, si Edward. So, pwede tayo pick up point sa McDo Ever Commonwealth. 10 a.m. Monday to Sunday except Friday. Sa ngayon po, on-call na lang po muna. Kasi di pa natin alam kung may mga request talaga. So for now, kung meron kayo, advice lang po kami muna sa ngayon. So pag medyo grabe talaga, so baka pwedeng i-daily natin yun or yung Saturday, Sunday standby. So titignan natin ang galaw. So sa ngayon, on-call po, McDo Ever to Tesco Commonwealth ang pick up. May iba pa ba kayong suggestion na pick up point? Antipolo shop twice, okay. Santa Lucia, ma'am. Cainta. Santa Lucia, Marquina. O sige, pwede ko. Actually, nag-pick up kami doon dati. May parking sa tropical shop. Tropical saan yan? Yung dating tropical. Oo nga, Santa Lucia. Sige po, panood na lang. Santa Lucia, saka Shopwise, Antipolo. Yung lang ba? Ano ba yung isa? May isa pa eh. Masinag, ma'am, SM. Okay na yan. So, SM Masinag. Huwag na makalahat nyo na pinapick up po, ha? Okay, doon. Sige po, okay yun. Ay, ano nangyari? San Mateo. SM San Mateo, ma'am. Para kawa niya. Ay, malayo na po na. Okay, yun. 2 days ha. At least 2 days before the scheduled trip ng buyer, dapat po So, may number na po ba kayo? Lead brokers ng Rizal kay Miss Steffi. Siya po ang in charge po doon sa mga request niyo po. Wala pa po. So, mamaya ibigay natin. Okay, money po. Meron na rin po doon. 6 a.m. to 6 p.m. ang schedule natin. Ang initial schedule based on project launching attendance. 3 days per broker. Yung succeeding schedule based on broker's previous money attendance. 7 days per broker yun. Saan ito nakalagay? Nakalagay po ito doon sa temporary access papasok ng phase 3A, 3B. Sino po yung nag-sign o makikita nyo na po yun doon sa kanto? Yung nag-sign o yung papasok hindi sa main road yung temporary access doon sa project po, tapat nun yung Manny Kubo. Doon namin nilagay para alam nila yung mga papasok sa loob. Kahit manggaling pa yan ng phase 1, manggaling pa yan ng phase 2, sagap nila doon. Opo. Okay? Kaya hindi namin nilagay doon sa phase 1. Pero, pag-ready na po kasi balak din namin magkaroon ng booth na may payo. Pag available na po, yung naka-temporary, kung gusto po maglagay sa harap pa rin ng phase 1 or phase 2, i-request lang sa amin. Pero dapat may tao pa rin doon sa kubo kasi baka may makalusot or baka tambayan ng ibang hindi officer of the day. Okay? So, initial 10 planning schedule, ito po, sorry, wala pong time na ilagay, pero based on record yan po yung pagkakasunod-sunod na attendance. So, una po si Pilanja, June 1 to 3, si Polilan, June 4 to 6, si SFRP, June 7 to 9, ESM, June 10 to 12, RACE, June 13 to 15, ABL, June 16 to 18,
LBSI June 19 to 21, HBR June 22 to 24, RCB June 25 to 27, ENG June 28 to 30. So magpo-provide naman po kami nito ng copy sa GC. Noong schedule po ninyo naman. Okay? Sales incentive. Oh, syempre, hindi mawawala. Lagi yung nire-request. Reservation incentive. Pag nag-launch ng project. O, this time, lubos-lubos ko na. Ang covered niyan, batch 1 and 2 na. Hindi lang batch 1. O, batch 1 and 2. 500 sa broker, 700 sa agent. Apart from the outright yan. Okay, so dapat, lang po a buyer must be able to provide yung complete requirements of a reservation. So, ito, i-add po ito sa first release. Applicable lang ito sa new reservation. Hindi na po ito applicable sa reopen ng batch 1 and batch 2. So, new reservation lang. So, okay? So, summer outing. So, again, para po makakwalify sa summer outing, yung 2 days, 1 night beach trip natin, malapit lang naman, dapat naka-4 sales man lang. Kailan? 6 months time. June 8 to December 31. Maka-4 na net sales. Net, ibig sabihin, tatanggalin ang cancellation kasi dyan eh. So, June 8 to February 28, 2024, para po makasama po sa, February 2025 na po yan. Para po makasama sa outing po next year ng summer outing. So, ngayon, bukas, yung mga, outing sila. Okay, nandun pa rin po yung regular project incentive na binibigay ng Borland sa top brokers and top agents, yung cash incentive, out-of-town incentive, plaque of recognition, na ina-award natin during December. Okay, nandiyan pa rin yung mga standard incentive natin. Any concern po sa project? Bago ko po initan kay Ms. Lizelle, dahil nag-aantay na yung mga taga-Pampanga, hindi naman namin concern yan. Ano ba yan? May concern pa ba kayo? Kasi wala na, ayaw na magtanong, Lizelle, ikaw na tayo. So anyway, thank you, and sana mag-get sa RPM. Okay, ang materials, ready na, ang allocation after po ng presentation ni Ms. Lizelle. Plate number, AJ272A. Pasuyo na lang po yung may plate number na AJ272A. Personalized ba to? Sorry. Personal. Sorry na. Ayan na. Okay, thank you. Kay Sir Roy pala eh. Sila ko babayad pag siguro. Alright, good morning. Okay, so thank you for being para po sa presentation ng Rizal. So now, we will present naman po yung ating newest project sa San Fernando, Pampanga. Alright? So the topics are project profile, we have house specification, the price, the sales and marketing guidelines, sales support, the sales incentive, and then the lead brokers for the project. Ready na ba? Yes! Okay, sige. So, our project profile, the name and location po ng ating project is Denisa Townhomes. So this is located at Barangay Lara, City of San Fernando, Pampanga. Okay. Our code is DTH. So para mas mabilis yung ating conversation, DTH po ang code ng project. We have license to sell na po. So pag nagbenta po tayo sa mga buyers natin, pwede po natin banggitin, para po doon sa credibility natin when we offer the project. Yung pong RPS 3A3B with license to sell na rin po yun, bilang Ayan.
Both projects po may LPS na. So, hindi mabasa. Narilis po ito last March 26, no? 2024 ng DSUD. Alright. So, the full project po, yan po ay part na ng LPS na narilis. So, vicinity map. Okay. For the commuters po, pag si buyer po natin galing sa south, going sa north, so the best way po makarating dito is mga bus station sa Cubao. Alright? So, take Victory Liner, so yung po yung kadalasang mga buses dito, going po sa San Fernando or Olonga po Bataan route. Pag dumating po kayo sa intersection, bababa po kayo doon, then take na po kayo ng jeep going po sa San Fernando Angeles. Alright. So, kung via barangay na po tayo, pag nakita po natin yung Coca-Cola Partners Plan, di ba po going to Sandara, Baliti? So, dito po tayo naman sa kabila. Okay. So, meron po doong overpass na bridge. O, huwag na kayo dun sa kalsada, baka maano kayo ng highway. Akit po kayo ng overpass bridge, and then meron na po mga tricycle going sa side. Okay. Kung ang bayan naman po natin may sasakyan, mas mabilis. So, take po kayo ng NLEX, pasok po kayo ng San Fernando Toll Plaza, going po sa Angeles route, then pagdating po ng Butlers ng Coca-Cola, kayo po ay mag-delete. Then, going sa po sa site natin. Okay. The next route is through Barangay Sagi. Okay. So, dito po naka-access yung isa nating entrance. No po? So, pag dito naman po, the same din, kung si buyer ay may sasakyan, and next po ulit, pero